Isang magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig at sumusuporta sa mga channel mo, Sir Blair. At syempre, sa inyo na rin po. Ang aking ibabahaging kwento ay isang bahagi ng buhay ko na kailanman ay hinding-hindi ko makakalimutan. Sa karanasan ko kasing ito, ay masasabi ko na kadalasan ang kasalanan ng magulang ay nagiging kasalanan na rin ng anak. At may mga tao talaga na ginagawang katatawanan ang buhay ng iba na para sa kanila ay isa yung nakakaaliw na gawain. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Emilio. At ito ang aking kwento. Ang tatay ko na si Donato na lamang ang kasama ko sa buhay. Binatilyo pa lamang ako nang mamatay ang nanay ko dahil sa isang misteryosong sakit. Wala kaming pera ng panahon na yon, kaya hindi namin siya nadala sa ospital. Sa pagkakatanda ko, biglang nanghina si nanay hanggang isang umaga ay hindi na siya nagising pa. Habang ang aking tatay naman ay isang dating albularyo o manggagamot sa aming lugar. Ngunit dumating ang panahon na tila nawala ang kakayahan niya sa panggagamot sa hindi malamang dahilan. Nagsimula na siyang pumalpak sa kanyang panggagamot. Yun ang naging dahilan para pagtawanan siya ng mga tao. Meron ding ibang nagalit sa kanya dahil hindi niya nagawang pagalingin ang mga nagpagamot sa kanya noon. Mas lalong naging matindi ang pagiging katatawanan ni tatay nang nagkasakit si nanay. Sinabi ng mga tao na kahit pala isang manggagamot si tatay ay hindi niya kayang pagalingin ang sarili niyang asawa. At simula noon ay tumigil na si tatay sa pagiging manggagamot niya. Isang hapon, matapos naming magtrabaho sa taniman ng palay, ay magkasama kaming nagtungo ni tatay sa sementeryo upang dalawin ang puntod ni nanay. Nagtirik kami ng kandila sa libingan ni nanay at nag-alay ng maikling panalangin. Nakakamiss po si nanay, no? Nung buhay pa po siya, palaging masarap ang ulam natin. Sa tingin niyo po, tay, hindi po kaya ganito ang buhay natin kung buhay pa siya? Hindi ko lang alam. Alam kong hindi magandang pakinggan ang sasabihin ko. Pero minsan naiisip ko na mas mabuti na hindi na natin kasama ngayon ang nanay mo. Kilala mo siya. Malambot ang kanyang puso. Baka damdamin niya ng gusto ang mga sinasabi ng mga tao sa atin. Sa bagay, tama po kayo. Pero, syempre po, iba pa rin po nung kasama po natin si nanay. Ay, oo nga pala tay, naalala ko. Itutuloy ko na po ang pagiging manggagamot. Nagsimula na po akong mag-ikot sa iba't ibang baryo at doon po ako nanggagamot. Nagagamit ko na po sa wakas yung mga itinuro niyo po sa akin. Mabuti naman kung ganon. Mas maganda na sa ibang lugar ka manggamot kaysa dito sa atin. Sigurado kasi ako na walang maniniwala sa kakayahan mo. Kasalanan ko ang lahat ng to eh. Kung hindi lang sana ako pumalpak nun, malamang ay dalawa na tayong nanggagamot ngayon. Wala po kayong kasalanan, tay. Kaya wag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Hindi niyo po kasalanan na bigla na lamang pong nawala ang kakayahan niyo sa panggagamot. Pero tay, hindi niyo po ba talaga alam kung bakit po nangyari yon? Hindi talaga, anak eh. Hanggang ngayon nga, ay isa pa rin yung malaking palaisipan sa akin. Ilang taon nang nakalipas simula nang nangyari yon. Pero hanggang ngayon, ay wala pa rin akong nakukuhang sagot.
Huwag po kayo mag-alala, Tay. Kasi ako po ang magpapatuloy ng ginagawa niyo dati. Ipapakita ko po sa mga tao sa baryo natin na hindi tayo palpak ng mga manggagamot. Huwag mo nang gustuin na makilala dito sa lugar natin dahil hindi na nila makakalimutan ang hindi magandang impresyon na iniwan ko sa kanila. Pero ako, Tay, naniniwala po ako na darating po ang panahon na hindi na tayo pagtatawanan ng mga tao. Nababalik yung tiwala nila sa atin, lalo na po sa inyo, Tay. Pagdating po sa panggagamot. Hindi na ako umaasa na mangyayari pa yan, anak. Sanay na rin ako sa hindi magandang pakikitungo ng mga tao sa atin. Para sa akin, ay normal na ang ganung bagay. Nalungkot ako sa sinabing yun ni Tatay. Malinaw kasi na tuluyan niya nang tinanggap na ginagawa kaming katatawanan ng mga tao. Pero kung ako ang tatanungin, ayokong habang buhay na pinagtatawanan kami. Gusto kong muli kaming makabangon. Kaya nga, sinadya ko talagang pag-aralan ang pagiging manggagamot. Nang panahon na yon, sa ibang baryo ko muna ginagawa ang panggagamot dahil walang nakakakilala sa akin. Kung sa lugar namin kasi ako manggagamot, sigurado ako na walang magpapagamot sa akin dahil nakatatak sa utak nila na palpak ang tatay ko. Kaya naman, ganun din ako. Makalipas ang ilang minuto, ay umalis na kami ni Tatay sa sementeryo. Palubog na ang araw ng sandaling yon. Napakaganda ng kalangitan dahil kulay kahilyon. Habang naglalakad kami sa gilid ng daan, ay nagulat kami nang may narinig kaming lalaking sumisigaw mula sa likuran. Hoy! Tumabi kayo! Dadaan ako! Paglingon ko, ay nanlaki ang aking mga mata. Nakita ko si Jinggoy na sakay ng bisikleta at mabilis ang kanyang pag-andar. Alam kong huli na para umiwas. Kaya itinulak ko si Tatay. Ako lang ang nabangga ni Jinggoy at napaupo ako sa lupa habang si Jinggoy at ang kanyang bisikleta ay hindi man lang natinag. Agad naman akong tumayo para tulungan ang tatay ko na makatayo. Tay, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Maraming salamat, anak. Anak ng teteng, bakit pa kasi bagal-bagal yung maglakad na mag-ama ha? Para kayo naglalakad sa ilalim ng buwan ah. Eh ikaw, bakit ang bilis mo magpatakbo? Sira ba ang tiyan mo at nagmamadali kang makapunta sa banyo? Hoy, anak ng palpak na manggagamot. Hindi ko gusto ang tabas ng dila mo ah. Ako naman, hindi ko gusto ang tabas ng pagmumukha mo. Abat, loko ka. Ano ba gusto mo ha? Away? Sige, pagbibigyan kita. Umuusok ang ilong sa galit na bumaba si Jinggoy sa kanyang bisikleta. Susugurin niya sana ako, pero agad na pumagitna si Tatay sa aming dalawa. Tama na yan, tama na yan. Hindi nyo kailangan mag-away. Eh yung anak mo pagsabihan mo. Napakatalim ng dila. Kaya dapat lang na pinapadugo ang bunganga niyan gamit ang kamao. Eh di subukan mo kung kaya mo. Baka pag yung nguso mo ang napaputok ko ay magsumbong ka naman sa tatay mo. Duwag! Sino duwag ha? Sino? Sinabi ng tama na eh. Jinggoy, ako na ang humihingi ng pasensya sa'yo. Tay, huwag kang mag-sorry sa mokong na yan. Wala tayong kasalanan sa kanya. Siyang may kasalanan sa atin kasi binangga niya tayo ng bulok niyang bisikleta. Mga bingi ba kayo? Hindi niyo ba narinig yung sigaw ko? Narinig namin yung sigaw mo. Pero sumigaw ka, malapit ka na sa amin. Sa tingin mo ba, makakaiwas ka agad kami sa'yo? Talaga nagdadaylang ka pa para palabasin na ako may kasalanan ha? Eh ikaw naman talaga eh. Wala nang iba. Sinabi ng tama na eh. Tama na! Magsasalita pa sana ako nang nakita kong bumakas
ang sakit sa muka ni tatay. Napahawak siya sa dibdib niya. May pag-aalala kong hinawakan ang braso niya habang hinahaplos ko ang likod niya. Tay? Tay, ano po nangyayari sa inyo, Tay? Hindi ko alam. Biglang sumakit ang dibdib ko. Halika na, Emilio. Umuwi na lang tayo. Jinggoy, pasensya ka na talaga. Sa susunod ay mag-iingat na kami. Yan! Ganyan nga! Kayo ang humingi ng tawad sa akin! Muling sumakay si Jinggoy sa bisikleta niya at mabilis siyang umandar papalayo. Matalim ang mga matang sinundan ko siya ng tingin. Noon pa man ay mainit na ang dugo sa akin ni Jinggoy. Nung nag-aaral kasi kami, ay palagi kaming magkaklase at hindi ko alam kung bakit siya nakikipagkompetensya sa akin. Palagi kasing mas mataas ang grado ko sa kanya. Palagi din niya akong ginagawang katatawanan sa school at tinatawag niya akong anak ng palpak na manggagamot. Si Jinggoy ang pangunahing dahilan kung bakit hindi naging maganda ang karanasan ko sa eskwelahan mula elementarya hanggang high school. Inalalayan ko si tatay sa paglalakad dahil ramdam ko ang matinding sakit na nararamdaman niya. Nang nakarating na kami sa aming bahay, ay pinaupo ko siya at pinainom ng tubig. Kumusta na po ang pakiramdam niyo, Tay? Medyo masakit pa rin ang dibdib ko, anak. Pero hindi na ako nahihirapang huminga. Ano po kaya, Tay, kung magpunta na po tayo ngayon sa ospital? Ano namang ibabayad natin sa doktor, anak? Hindi mo na ako kailangan dalhin pa sa ospital. Magpapahinga lang ako sandali at sigurado ako na mamaya ay bubuti na ang pakiramdam ko. Pwede naman po siguro tayong humingi ng tulong kay Kapitan, Tay. Malay nyo, bigyan niya po tayo ng pera para ho sa pagpapacheck up nyo. Sa tingin mo ba ay tutulungan niya tayo matapos mong awayin ng anak niya si Jinggoy? Malamang sa oras na ito ay nakapagsumbong na si Jinggoy sa tatay niya. Pero hindi ba dapat labas ang away namin ni Jinggoy sa bagay na yun, Tay? Parang hindi mo naman kilala si Kapitan, anak. Para sa kanya, palaging tama ang anak niya. Kaya nga malakas ang loob ni Jinggoy na gumawa ng mga kalokohan dahil alam niya na palagi siyang sasaluhin ng kanyang tatay. Kaya nga nagalit ako sa iyo kanina. Nagsinagot mo si Jinggoy. Mas lalo lang nila tayong pagtatawanan at pag-iinitan. Nag-aalala lang naman po ako sa inyo, Tay. Di ko po kayang walang gawin kapag kayo na po ang nasaktan. Kahit na wala tayo sa posisyon para sumagot sa kahit na sino sa lugar na ito. Kaya sa susunod, Emilio, anak, kapag naulit ang ganung pangyayari, ay ikaw na lang ang umiwas o kaya ang magpakumbaba. Mas makakabuti para sa ating dalawa kung tayo mismo ang iiwas sa gulo. Kaya mo bang ipangako na hindi mo napapatulan si Jinggoy? Hindi ko po alam, Tay. Mangako ka sa akin, Emilio. Kailangan nating gawin ang lahat para hindi tayo mapansin ng mga tao rito. Kung gagawa ka palagi ng isyu, ay mas lalo sila magkakaroon ng dahilan para pag-initan tayo at pagtawanan. Siguro naman, nakukuha mo ang gusto kong sabihin. Magsasaing na po muna ako, Tay, para makakain na po tayo. Nagtungo ako sa kusina upang umiwas sa pag-uusap namin ni tatay. Hindi ko kasi kayang mangako sa gusto niyang gawin ko. Hindi ako ang klase ng tao na walang gagawin kapag alam kong mali ang ginagawa ng isang tao sa akin. Wala akong pakialam kung patuloy kaming pagtawanan o pagkaitan kami ng tulong ng kapitan dahil anak nito si Jinggoy. Para sa akin, hindi kami dapat pumayag ni tatay na tinatapak-tapakan kami ng lahat. Naniniwala ako na darating ang panahon na mababago ang tingin ng mga tao sa aming dalawa. Ngunit hindi ko masyadong inisip ang nangyari kanina sa amin ni Jinggoy. Mas inisip ko
ang biglang pagsakit ng dibdib ni tatay. Habang abala ko sa ginagawa ko sa kusina, ay panay ang sulyap ko sa kanya. Hindi ako mapakali dahil pakiramdam ko ay hindi yun simpleng pagsakit lamang ng dibdib. Ngunit isa yon sa mahirap, sa pagiging mahirap. Wala akong kakayahan na dalhin kagad sa ospital ang tatay ko dahil kapos kami sa pera. Kinabukasan ng umaga, bago kami nagpunta ni tatay sa taniman ng palay para magtrabaho, ay lumapit ako sa kanya. Nagtaka siya nang kunin ko ang kanyang kamay at dinama ko ang pulso niya. Anong ginagawa mo? Inaalam ko lang po kung anong sakit nyo. Huwag po kayo masyadong magalaw kasi papakiramdaman ko ang pulso nyo. Marunong ka na ba talagang pumulso para malaman ang sakit ng isang tao? Hindi pa po masyado, tay. Sa lahat po ng itinuro nyo sa akin, dito po ako pinaka nahihirapan eh. O sige nga, tignan natin kung marunong ka na niyan. O ano? Anong nararamdaman mo sa pulso ko? Parang may mali po eh. Sa palagay ko po meron po kayong sakit. Anong sakit ko? Hindi ko po malaman kung ano eh. Sa tingin ko, ay hindi ka pa nga biyasa sa pagpulso. Yan ang dapat na pag-aralan pa natin sa susunod. Dahil importante ang bagay na yan. Mas madali mo magagamot ang may sakit kung malalaman mo kagad kung ano ba talaga ang karamdaman niya. Tama po kayo, tay. Pero sigurado po ako na meron kayong karamdaman kasi mahina po ang pulso nyo. Hindi po magandang magtrabaho po kayo ngayon. Hindi pwedeng hindi ako magtrabaho. Sayang ang isang araw na sahod. Ang mabuti pa ay umalis na tayo. Naglakad na si tatay palabas ng bahay. Pero hindi pa man siya nakakarating sa pintuan ay bigla siyang huminto. Napahawak na naman siya sa kanyang dibdib. Nag-aalala ko siyang nilapitan. Baka sa mukha niya ang labis na sakit. Ayun na nga po ang sinasabi ko, tay. Sumasakit na naman po ang dibdib niyo. Kaya ko to. Wala kang dapat na ipag-alala. Tay, hindi po pwedeng hindi ako mag-alala sa inyo. Pangalawang beses na pong nangyari yan sa inyo eh. Baka nga po hindi lang po 2 beses eh. Baka maraming beses na tapos hindi nyo lang po sinasabi sa akin eh. Ang mabuti pa po siguro magpunta na po tayo ngayon sa ospital, tay. Saka na po natin isipin ang pambayad. Mas importante po na malaman natin kung ano pong dahilan kung bakit dumadalas po ang pananakit ng dibdib nyo. Kapag pumunta tayo sa ospital, madadagdagan lamang ang problema natin. Mas mabuti pang hindi na lang natin alam ang sakit ko. Hindi ko naman siguro to ikamamatay. Tay, nag-aalala lang po ako sa inyo. Yung nangyayari po ngayon sa inyo. Naalala ko po yung nangyari nung kay nanay eh. Yung bigla na lang po siyang nagkasakit tapos hindi na po siya nagising isang umaga. Tay, natatakot po ako na baka mangyari din po sa inyo yun eh. Kayo na lang po, meron ako tay. Kaya ayokong pati po kayo ay mawala sa akin. Nangilid ang luha ko habang si tatay ay tumingin sa akin ng diretsyo. Hindi agad siya nagsalita. Umasa ako sa pananahimik niyang yun ay mapagtatanto niya na tama ang aking sinasabi at dapat na naming magpunta sa ospital. Naiintindihan ko nararamdaman mo, Emilio. Pero ako na ang nagsasabi sa'yo. Ayos lang ako. Kung hindi ko naman kaya, ay magsasabi ako sa'yo. Sa ngayon, hindi ko pa nakikitang may dahilan para dalhin mo ako sa ospital. Sige po. Kung ayaw niyo po magpadala sa ospital, mas mabuti pa pong wag na po muna kayo magtrabaho. Dito na lang po muna kayo sa bahay at magpahinga. Ako na lang po muna magtatrabaho ngayon, tay. Ano ba yung sinasabi mo? Napakahalaga ng isang araw ng pagtatrabaho sa ating dalawa. Sayang ang isang araw. Hindi, tay. Mas mahalaga po ang kalusugan nyo. Kung ayaw niyo po na dalhin ko po kayo sa ospital, ay dito na lang po muna kayo sa bahay.
Kahit ngayong araw lang po, Tay. Magpahinga lang po kayo. Sige na naman po. Ay nako, sa nangyayari ngayon, parang lumalabas na ako na ang anak at ikaw na ang tatay. Parang ikaw na kasi nasusunod sa ating dalawa eh. Hindi naman po sa ganun, Tay. Kailangan niyo po talaga makapagpahinga muna kasi sumakit po ang dibdib niyo eh. Tay, huwag po kayo mag-alala. Kasi kakausapin ko po si Sir Benjo. Sasabihin ko po kung bakit hindi kayo makakapagtrabaho ngayon. Sigurado naman po ako na maiintindihan niya po kayo. O sige, sa ngayon ay susundin kita. Dito lang ako sa bahay para makapagpahinga. O siya, sige, umalis ka na. At baka hinahanap ka na sa taniman. Sige po, alis na po ako. Mamayang tanghali po, pupuntahan ko po kayo rito para masiguro ko po kung ayos lang po kayo. Ikaw ang bahala. Basta mag-iingat ka. Matapos yun, ay umalis na ako ng bahay para magtungo sa taniman ng palay. Habang naglalakad, ay nag-alala pa rin ako kay tatay. Tila gusto kong bumalik para bantayan na lang siya. Pero naisip ko na kung hindi ako magtatrabaho sa araw na yon, ay wala kaming ipambibili ng pagkain. Napadaan ako sa isang tindahan. Nakita ko roon si Jinggoy, nakainuman ang mga kaibigan niya. Kinabahan ako ng konti dahil baka pagkatuwaan na naman ako ni Jinggoy, lalo na't lasing siya. Hindi nga ako nagkamali dahil nang dumaan ako at nakita ko ni Jinggoy, ay tinawag niya ako. Uy! Nandito pala yung anak ng palpak na manggagamot. Hoy, Emilio! Tumagay ka nga muna rito. Jinggoy, pasensya na, hindi ako pwedeng uminom. Magtatrabaho pa ako eh. Isang shot lang naman eh. Hindi ka malalasing noon. O eto, shot mo. Hindi ko na sinagot si Jinggoy. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Pero hinabol pa rin niya ako. Dala niya ang isang baso ng alak. Ipapahiya mo ba ako sa mga kaibigan ko, ha? Inumin mo na to. Hindi talaga pwede, Jinggoy eh. Baka pauwiin ako ng boss namin kapag amoy alak ako. Eh ano naman? Ayaw mo ba nun? Makakapagpahinga ka? Sa susunod na lang, Jinggoy. Isa pa, hindi ko ugaling uminom ng alak ng ganito kaaga eh. Bakit? Ano ba tingin mo sa mga umiinom ng ganito kaaga, ha? Masasamang tao? Wala akong sinabing ganyan, Jinggoy. Ikaw ang may sabi niyan. Sinabi ko lang na hindi ako umiinom ng ganito kaaga. Hindi! Parang ibang gusto mong iparating eh. Hoy, para sabihin ko sa'yo kahit hindi ka umiinom o magbisyo ng kahit na ano, mababa pa rin ang tingin ng lahat ng tao sa'yo. Ikaw ba naman na maging anak ng palpak na manggagamot eh? Pambihira ka naman, Jinggoy. Wala ka na bang ibang itutukso sa akin kundi yan? Kami ng tatay ko. Nakausad na kami sa bagay na yan. Pero kayo hindi pa. Bakit hindi mo na lang ayusin ang buhay mo? At huwag kang makialam ng buhay ng iba. Ang yabang mo talaga! Ano ba tingin mo sa sarili mo? Mas nakakataas ka sa akin? Talagang hinuhuli mo ang pika ko Itinapo ni Jinggoy ang baso at sa kanya ako sinugod ng isang suntok. Nagawa kong iwasan ang suntok niya. Nawalan siya ng balanse at napasubsob siya sa lupa. Nagtawanan ang mga kainuman niya. Dahil nadala na rin ako ng aking emosyon, ay sinunggaban ko si Jinggoy. Hinawakan ko ang kwelyo ng damit niya. Susuntokin ko sana siya sa muka, pero tumigil ang kamao ko nang malapit na yon sa kanyang muka. Nanginginig ako sa sobrang galit habang si Jinggoy ay bakas sa muka ang takot. Alam mo, Jinggoy, bakit hindi ka nalang magpasalamat na hindi nangyayari sa iyo ang nangyayari sa buhay namin ng tatay ko? Magpasalamat ka dahil hindi mo nararanasan na araw-araw kang tinutokso dahil sa pagkakamali na matagal nang nangyari. Kahit ang totoo, hindi naman talaga yung pagkakamali. Hindi mo alam kung anong hirap ang pinagdadaanan ko araw-araw, tapos dadagdag ka pa sa pagpapahirap na yun. Ganyang buhay ba talaga ang gusto mo? Ang tapakanan sa tingin mo ay mahina. Ang pagtawanan ang hindi naman dapat pinagtatawanan.
At sana balang araw, itong ginagawa mo sa amin ng tatay ko ay maipagmalaki mo sa mga magiging anak mo. Maras kong binitiwan si Jinggoy at saka ako tumayo. Itinaas niya ang dalawa niyang kamay na parang sinasabi niyang hindi na siya lalaban. Napakabilis ng kabog ng dibdib ko nang naglakad ako palayo. Alam kong napuno na talaga ako kay Jinggoy, kaya ako nasabi ang mga yon sa kanya. Ngunit wala akong pagsisising naramdaman dahil alam ko na ang mga sinabi ko ay ang mga salitang dapat marinig ni Jinggoy at ng mga taong ginagawa kaming katatawanan. Nang nakarating ako sa taniman ng palay, ay medyo kalmado na ako. Hinanap ko ang amo namin na si Sir Benjo at sinabi ko sa kanya na hindi makapagtatrabaho si tatay dahil masama ang pakiramdam. Naintindihan naman niya yon. Matapos yon ay itinuon ko na ang aking atensyon sa mga dapat kong gawin. Pagsapit ng tanghali ay hindi ko na nagawang makauwi sa bahay gaya ng sinabi ko kay tatay dahil sa dami ng mga kailangan kong gawin. Inisip ko na lang na okay lang si tatay sa bahay at meron naman siyang pagkain doon. Hindi ko namalayan ang paglipas ng oras hanggang sa sinabi na sa amin ni Sir Benjo na pwede na kaming umuwi. Lumapit ako kay Sir Benjo at kinausap ko siya. Bumali ako sa kanya ng sahod at sinabi ko na gagamitin ko yon para magpa-check up si tatay. Madaling kausap si Sir Benjo kaya ibinigay niya sa akin ang perang kailangan ko. Habang naglalakad pa uwi ay masaya ko dahil meron na akong pera para mapatignan si tatay sa doktor. Hindi kasi ako matatahimik hanggat hindi ko alam kung wala ba kaming dapat na ikabahala sa madalas na pagsakit ng dibdib ni tatay. Sigurado ko na wala nang magiging dahilan si tatay para hindi siya magpatingin sa doktor dahil meron na kaming pera. Pagdating sa bahay ay nakabukas ang pinto. Pagpasok ko ay wala roon si tatay. Tay? Tay? Nandiyan po ba kayo sa likod? Wala akong narinig na pagsagot. Inisip ko na baka umalis siya. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit iniwan niyang nakabukas ang pinto. Napansin ko na wala pala kaming sinaing kaya nagtungo ako sa likod ng bahay para kumuha ng panggatong. Ngunit labis akong nagimbal sa nakita ko sa likod ng bahay. Nakahandusay si tatay sa lupa at tila wala siyang malay. Nagmamadali akong tumakbo palapit sa kanya at tinapik ko ang kanyang muka. Tay! Tay! Kumising po kayo, tay! Tay, ano po nangyari sa inyo? Tay, gising! Tay naman huwag kayo magbibiro ng ganito! Inilapat ko ang tenga ko sa dibdib niya. Mas lalo akong kinabahan dahil wala na akong naririnig na pagtibok ng puso. Nang pulsuan ko siya, ay wala na rin siyang pulso. Doon na bumuhos ang mga luha ko. Pero hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa. Binuhat ko si tatay at tumakbo ako papunta sa gitna ng kalsada. Pinagtinginan ako ng mga tao. Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako! Kailangan madala si tatay sa ospital. Nakikiusap ako sa inyo! Ngunit walang lumapit sa akin ni isa para tulungan ako. At nagbulungan lang sila. Nang sandaling yon, ay hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Napakalayo ng ospital sa amin at kailangan namin ng masasakyan. Alam ko na may ilan sa mga tao sa amin ang may tricycle. Pero yun nga, kahit isa, ay walang tumulong sa amin.
Wala na akong nagawa, kundi ang umiyak ng umiyak at ibalik si tatay sa loob ng aming bahay. Nang araw na yon, ay binawian ng buhay ang tatay ko. Hindi ko na nalaman kung ano ang eksaktong ikinamatay niya. Pero ang hinala ko ay meron siyang sakit sa puso. Pakiramdam ko ay pinagbagsakan ako ng langit ng panahon na yon. Kung alam ko lang sana na mangyayari yon, ay hindi na sana ako umalis para magtrabaho. Sana ay nanatili na lang ako sa bahay para nabantayan ko siya. Hindi ko na nagamit sa pagpapacheck up ni tatay ang perang ibinigay sa akin ni Sir Benjo. Bagkos, ibinili ko yon ng plywood para gawing kabaong ni tatay. Sa una't huling gabi ng burol ni tatay, ay tanging si Sir Benjo lang ang dumating para makiramay. Kahit yung mga dati niyang napagaling ay hindi man lang siya pinuntahan. Nang sumunod na araw ay nagdesisyon akong ilibing na si tatay. Isinakay ko ang kabaong sa kariton. Nagdala na rin ako ng pala at piko na gagamitin ko sa pag-ukay. Mag-isa kong itinulak ang kariton. Awang-awa ako sa sarili ko at para kay tatay. Bago kasi nawala ang kakayahan niyang manggamot, ay marami pa siyang natulungan. Hindi ko maintindihan kung bakit kahit sa huling sandali ay hindi man lang nila nagawang magpasalamat kay tatay. Habang tinutulak ko ang kariton, ay pinapanood ako ng mga tao. At sa hindi sinasadyang pangyayari, ay kumawala ang isang gulong sa unahan ng kariton. Bumagsak sa lupa ang kabaong ni tatay. Hindi ko na napigilang magalit nang may narinig akong may mga tumatawa. Isa-isa kong tinignan ang mga taong pinapanood ako. Ganyan ba talaga kayo kasama? Talagang nagagawa ninyong pagtawanan ang paghihirap ng kapwa nyo? Hindi niyo ba talaga kayang bigyan ng respeto si tatay? Kahit sa huling sandali lang niya. Bakit? Wala ba siyang nagawang maganda para sa inyo, ha? Wala ba siyang naitulong sa inyo? Wala ba siyang ambag sa mga buhay nyo? Ipapaalala ko lang sa inyo na bago siya nawala ng kakayahang manggamot, ay sa kanya kayo tumatakbo kapag may sakit kayo. Ang sasama ninyo. Ngunit walang epekto ang mga sinabi ko dahil may iba pa ring patuloy sa pagtawa. Ang iba naman ay napayuko at pumasok sa kanilang bahay. Ibinaba ko na sa kariton ang kabaong ni tatay. Ipinatong ko sa kabaong ang pala at piko at hinila ko na lamang yon. Napahinto ako nang nakita ko si Jinggoy na papalapit sa akin. Hahawakan sana ni Jinggoy ang kabaong ni tatay, pero malakas kong tinabig ang kamay niya. Ano na naman gagawin mo, ha? Pwede ba? Ibigay mo na sa akin ang araw na to. Araw to ng paglilibing ko sa tatay ko. Kaya wag mo nang dagdagan pa ang pasanin ko. Ano ka ba, Emilio? Hindi ako narito para bisitin ka o makipag-away sa'yo. Nandito ako para tulungan ka. Hindi ako naniniwala sa'yo. Umalis ka na! Wala akong tiwala sa'yo! Hindi kita masisisi kung ganyan ang iniisip mo sa akin. Pero masyado kasing tumusok sa puso ko yung mga sinabi mo nung huling beses tayo nag-usap eh. Doon ko napagtanto kung gaano ako kasamang tao. Naisip ko na mali ang ginagawa kitang katatawanan. Tsaka Emilio, gusto ko rin humingi ng tawad sa'yo. Hindi naman kita pipilitin patawarin ako kasi alam ko na mabigat talaga ang mga nagawa ko sa inyo ng tatay mo eh. Pero gusto kong malaman mo na bukal sa loob ko ang pagsisisi ko. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Jinggoy. Yung kasi ang unang beses na nagsalita siya sa akin na para bang isa siyang anghel na napakabait. May pagdududa ko siyang tinignan
Pero naramdaman ko sa pamamagitan ng klase ng pagtitig niya sa akin na nagsasabi siya ng totoo. Pangako, Emilio. Wala akong gagawing kalokohan. Maniwala ka. Gusto lang talaga kitang tulungan. Hindi mo kayang dalhin sa sementeryo ang kabaong ni Mang Donato at kailangan mo ang tulong ko. Hindi ko na pinigilan si Jinggoy nang hawakan niya ang kabaong ni tatay. Siya ang bumuhat sa huliang bahagi habang ako naman ay sa unahan. Maraan kaming naglakad papunta sa sementeryo. Pagkarating sa sementeryo ay tinulungan din ako ni Jinggoy sa paghuhukay. Wala kaming imikan. Kahit mabigat ang dibdib ko, ay may konting tuwa akong nararamdaman dahil sa pagtulong sa akin ni Jinggoy. Hanggang sa maingat na paglalagay ng kabaong ni tatay sa hukay at pagtabon ng lupa roon, ay tinulungan ako ni Jinggoy. Habang nakatingin ako sa libingan ni tatay, ay tinapik ni Jinggoy ang balikat ko. Nakikiramay ako sa iyo, Emilio. Naiintindihan ko nararamdaman mo kasi namatayan din ako ng nanay. Maraming salamat pala sa tulong mo, Jinggoy, ha. Alam mo, sa lahat ng tao rito, ikaw ang pinakahuling naiisip ko na gagawin to sa akin. Hindi pa rin ako makapaniwala na nangyayari to. Masyado kasing tumagos sa puso ko yung mga sinabi mo sa akin eh. Ang dami ko talagang napagtanto dahil doon. Ang totoo kasi, wala naman kayong atraso sa akin ng tatay mo. Wala kayong nagawang masama sa akin. Talagang nakisali lang ako sa mga ginagawa ng mga tao sa inyo. Yung bang pinagtatawanan kayo? Nakakalungkot lang na nawala na si tatay. Nang hindi man lang niya napatunayan sa lahat na hindi siya palpak na manggagamot. Hindi ko alam ang sasabihin ko para mapagaan ang dinadala mo, pero gusto kong malaman mo na kapag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako palagi ah. Pwede mo akong puntahan sa bahay o kaya ako pupunta sa bahay niyo. Ginagawa ko to para makabawi sa iyo at sa tatay mo sa lahat ng kasalanan ko sa inyo. Ilang minuto pa kaming nanatili ni Jinggoy sa sementeryo bago ako nagdesisyon na umuwi na. Sa paglalakad namin ni Jinggoy ay napansin namin na pinagtitinginan kami ng mga tao. Mukhang nagtataka ang mga tao kasi magkasama tayong dalawa. Pabayaan mo sila. Pero sana ay maisip din nila na mali na pinagtatawa ng kanila. Maaaring pumalpak nga ang tatay mo pero hindi ibig sabihin ay ganun ka rin. O paano, Emilio? Mauna na ako sa'yo. Kailangan ko na rin umuwi sa amin eh. At may pinapagawa pa sa akin si tatay eh. Sige, Jinggoy. Maraming salamat ulit sa tulong mo ah. Kahit papano napasaya mo ako kasi hindi mo na ako inaaway at sinisinghalan. Tumawa si Jinggoy bago siya naunang naglakad sa akin. Ipinagpatuloy ko na ang pag-uwi sa bahay namin. Pagpasok ko ron ay sumalubong sa akin ang nakakabinging katahimikan. Nagtungo ako sa maliit naming kwarto ni tatay. Binuksan ko ang lumang kabinet at kinuha ko mula roon ang paborito niyang jacket. Niyakap ko yon at muling bumuhos ang aking luha. Labis ang aking pagsisisi dahil hindi ko man lang nagawang yakapin si tatay sa huling pagkakataon nung buhay pa siya. Doon ko napagtanto na totoo ang kasabihan na habang kasama mo pa ang mahal mo sa buhay, ay iparamdam at ipakita mo sa kanila kung gaano sila kahalaga sa iyo. Bilang anak, pakiramdam ko tuloy ay napakalaki ng aking pagkukulang sa tatay ko. Nakatulugan ko na ang pag-iyak. Nakahiga ako sa papag habang yakap pa rin ang jacket ni tatay. Nang nagising ako ay gabi na. Madilim na ang buong kwarto. Ngunit nagtaka ko dahil nakasindi ang gasera sa may sala. Maliwanag pa noong nakatulog ako, kaya imposible na ako ang nagsindi nun. Ang unang pumasok sa isip ko
ay merong ibang tao sa bahay. Kaya naman, mula sa ilalim ng papag ay kinuha ko ang mahabang 2x2. Maingat at tahimik akong lumabas ng kwarto. Sa kusina ay may nakita akong nakatalikod na matandang lalaki. Nakaharap siya sa lutuan at tila may ginagawa siya roon. Kinabahan ako dahil baka magnanakaw ang matanda. Kaya naman, dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Pero nang malapit na ako sa kanya, ay bigla siyang humarap. Nagulat siya dahil akmang ihahampas ko na sa kanya ang 2x2 na kahoy. Teka, sandali lang! Bakit mo ko hahampasin yan? Hindi mo ba ako nakikilala? Lolo Martin? Sino pa ba? Ano bang akala mo sa akin? Magnanakaw? Aba, kung magnanakaw ako, hindi ko papasukin ang bahay na ito. Aba, tignan mo naman. Sa labas pa lang mukhang wala naman akong mananakaw dito na maibibenta ko ng mahal. Si Lolo Martin ay tatay ni Nanay. Dati ay kasama namin siyang nakatira sa bahay na yon. Pero nang namatay si Nanay, ay doon na siya sa anak niya sa Maynila na nirahan. Ano pong ginagawa niyo rito, Lolo Martin? Masama bang bumisita ako rito? Dito naman ako nakatira dati, di ba? Nandito ako para magbakasyon. Baka kasi nagtatampo na kayo sa akin. Kasi simula nang umalis ako, ay hindi ko na kayo dinalaw. Teka lang, nasan pala ang tatay mo? Pagdating ko rito kanina, ay wala siya. Ikaw naman, ay tulog na tulog. Kaya hindi na kita inabala. Lolo Martin, wala na po si tatay. Teka, anong ibig mo sabihin wala na? Umalis pa siya. Abay, saan siya nagpunta? Patay na po siya. Kanina ko lang po siya inilibing sa sementeryo. Sa tingin ko po sakit sa puso po ang ikinamatay niya kasi bago po siya namatay, palagi po sumasakit ang dibdib niya. Diyos ko, mahabagin langit! Hindi ko akalain na ganyang balita ang sasalubong sa akin sa pagbabalik ko rito. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Donato. Biglaan po talaga ang lahat ng nangyari. Pag uwi ko po rito galing sa trabaho nung isang araw, yun na nga, naabutan ko po si tatay na wala na pong buhay. Habang nakatingin ako kay Lolo Martin, ay napansin ko ang pagbakas ng takot sa kanyang muka habang nangingilid ang kanyang luha. Diyos ko! Nagsisimula ng mangyari ang sumpa ni Basilia. May sinasabi po ba kayo, Lolo Martin? Ay wala. Pero kailangan mo na sumama sa akin sa Maynila. Bukas ay aalis na tayo. Doon ka na muna sa bahay ng tita Mayang mo. Sigurado ko napapayag siya kung isasama kita roon pagbalik ko. Bakit naman po ako aalis dito? Saka ang akala ko po ba magbabakasyon po kayo rito. Tapos biglang sasabihin niyo po sa akin na aalis na po kayo bukas. Basta, huwag ka na maraming tanong. Mamaya ay mag-impake ka na ng mga damit mo. Pero Lolo Martin, hindi po ako pwedeng umalis dito. Ayoko pong iwan tong bahay dahil mapapabayaan po to kung walang titira dito. Bakit bang tigas ng ulo mo? Kapag sinabi kong aalis ka rito na kasama ako, ay yun ang gagawin mo. Teka, wala bang pagkain dito? Kanina pa ako nagugutom. Sandali lang po at bibili lang po ako ng bigas at ulam sa labas. Kumuha ako ng pera at lumabas ako ng bahay para magpunta sa tindahan. Bumili ako ng itlog, tuyo at 1 kilong bigas. Habang naglalakad ako pabalik ng bahay, ay puno ako ng pagtataka. Hindi ko maintindihan kung bakit nang nalaman ni Lolo Martin na patay na si tatay, ay bigla niyang sinabi na kailangan na naming umalis sa lugar na Ito yon. ang inyong lola. Nang nakauwi na ako, ay agad kong inasikaso ang pagluluto. Maya-maya pa, ay sabay na kaming kumakain ni Lolo Martin. Sinubukan ko siyang tanungin sa dahilan kung bakit aalis siya na kasama ko.
pero naging tikom naman ang bibig niya. Kilala ko ang lolo ko. Kapag ganun na ayaw niyang magsalita, ay hindi talaga siya magsasalita. Kahit na mapanis pa ang laway niya. Kaya hindi ko na pinilit pang sagutin niya ang mga tanong ko. Kinabukasan ng umaga, pagising ko, ay naabutan ko si Lolo Martin na nakabihis na. Nakaupo siya at sa tabi niya ay naroon ang kanyang traveling bag. Nakapag-empake ka na ba? Tara na, para makaalis na tayo. Sa istasyon ng bus na lang tayo mag-almusal. Lo, pasensya ka na po pero hindi po ako sasama sa inyo. Gaya po ng sinabi ko kagabi, hindi ko po iiwan tong bahay namin. Bakit ba ayaw mo sumunod sa akin? Ganyan ka ba pinalaki ng nanay at tatay mo? Lo, naguguluhan po kasi ako sa nangyayari. Bakit po bigla nyo na lamang pong naisipan na umalis kasama ako? Samantalang ang una nyo pong sinabi ay nandito po kayo para magbakasyon. Talagang hindi ka titigil hanggat hindi ko sinasabi sa iyo ang rason, ano? Di po talaga. Kaya mas maganda po kung sasabihin nyo na lang po sa akin kung ano ang totoo. Halika. Umupo ka rito sa tabi ko. Sa palagay ko ay dapat mo nang malaman ang dahilan kung bakit kailangang umalis na tayo rito. Umupo ako sa tabi ni Lolo Martin. Seryoso ang mukha niya habang nakatingin sa akin. Kahit wala pang sinasabi si Lolo, ay kinabahan na kagad ako. Isinumpa ng isang aswang na mangkukulam ang baryong ito, Emilio. Ang pangalan niya ay Basilia. Napakalaki ng kasalanan ng buong baryong ito kay Basilia. Bakit po? Ano po bang ginawa ng mga tao rito kay Basilia? Nangyari ang lahat ng yon nung sanggol ka pa lamang. Kaya hindi mo ito alam. Si Basilia ay isang matandang babae na naninirahan malapit sa gubat. Tahimik siya at mag-isa na siya sa buhay. Alam ng lahat na isa siyang mangkukulam, kaya ilagang marami sa kanya hanggang natuklasan ng mga tao ang isa pang pagkatao ni Basilia. May mga nakakita na naging aswang si Basilia. At isang gabi, sumakto pa na may iba pang aswang ang sumalakay dito noon. Ang nangyari tuloy, pinagbintangan ng mga tao na si Basilia ang may kagagawan ng pagsalakay na yon. At ang tatay mo, si Donato, siya ang nanguna sa pagtugis kay Basilia. Nagkaisa ang lahat para pagbayarin si Basilia sa kasalanang hindi naman siya ang may kagagawan. Sinunog nila ang bahay ni Basilia isang gabi habang naroon siya sa loob. Pero kinabukasan, nang halugugin nila ang sunog na bahay ni Basilia, ay hindi nila nakita ang katawan nito. Ano pong nangyari kay Basilia? Buhay pa po ba siya? Isang gabi, nagising kaming lahat nang marinig namin ang galit na pagsigaw ni Basilia. Isinumpa niya ang baryong ito. Aniya, darating ang araw na makakaranas ng matinding paghihirap ang baryong ito at papatayin niya ang lahat ng nakatira rito. Ang sabi ni Basilia, ang senyales na magsisimula ng kanyang sumpa ay ang kamatayan ng iyong ama. Marahil, ayun ang senyales na itinakda niya dahil ang tatay mo nga ang nanguna sa pagtugis sa kanya. Kumbaga malaki talaga ang galit ni Basilia kay Donato. At ang sabi pa niya, ang tanging makapuputol sa sumpang yon ay ang kamatayan lamang ni Basilia. Nung una, natakot ang mga tao sa sumpang yon. Pero dahil napakatagal na panahon na nangyari yon, inisip siguro nila na walang katotohanan ng sumpang yon. Siguro nga ay nakalimutan na nila yon. Pero ako, hindi ko yon makakalimutan. Kinilabutan ako ng gusto sa mga sinabi ni Lolo Martin. Hindi agad ako nakapagsalita. Ilang segundo akong nakatulala. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Kaya gusto kong umalis na tayo rito.
ay dahil magsisimula na ang sumpa ni Basilia. Magsisimula na ang paniningil niya sa kasalanan sa kanya ng mga tao na narito. At hindi natin alam ang mga hindi magagandang mangyayari. Kaya mas makabubuti, Emilio, na umalis na lang tayo rito. Hindi po ako sasama sa inyo, Lo. Ano ba sinasabi mo? Akala ko pa kapag sinabi ko na sa iyo ang dahilan kung bakit kailangan nating umalis dito ay sasama ka na sa akin. Wala po akong sinabing ganun, Lo. Sa mga nalaman ko, mas lalo po akong nagkaroon ng dahilan para manatili rito. Nababaliw ka na ba? O hindi mo naiintindihan ang mga sinasabi ko? Gusto mo bang ulitin ko pa mula sa simula? Naiintindihan ko po ang lahat ng sinabi nyo. Malinaw na malinaw po sa akin na ang pagkamatay ni tatay, ang hudyat na magsisimula ng sumpa ni Basilia. At dahil magsisimula na nga ang hindi magagandang pangyayari sa baryo natin, ay dapat po na manatili ako rito. At bakit mo naman yan naisip? Kailangan ko pong harapin si Basilia. Kailangan ko pong iligtas sa mga tao rito mula sa kanya. At kung kinakailangan ko siyang patayin para maputol ang sumpa, ay handa po akong gawin yon. Tama nga ang sinabi ko kanina. Nababaliw ka na, Emilio. At paano mo naman papatayin si Basilia, Aber? Kung wala kang kaalaman sa pakikipaglaban sa aswang, sige nga. Kayo po. Tutulungan niyo po ako, Lolo Martin. Hindi po ba, nung malakas pa po kayo, ay nakikipaglaban po kayo sa mga aswang? Naikwento po sa akin yun ni nanay dati. At ano sa tingin mo? Tuturuan kita makipaglaban sa mga aswang? Sa tingin mo ba, ay papayag akong ilagay mo sa panganib ang buhay mo? Hindi. Hindi ko gagawin yan. Mas makabubuti sa'yo ang sumama na sa akin papuntang Maynila habang meron pa tayong pagkakataon. Hindi natin alam kung anong hindi magagandang bagay ang mangyayari sa mga susunod pang araw. Kaya mas maganda na umalis na tayo rito ngayon. Pero alam niyo naman po, Lo, kung anong tingin ng mga tao dito sa amin. Alam niyo po na dahil sa pagkawala ng kakayahan ni tatay na manggamot, ay ginawa kaming katatawanan ng mga tao rito. Oh, yun na nga eh. Tapos gusto pang tulungan ng mga taong yon. Talagang naisipan mo pang tulungan sila matapos ng hindi magandang pagtrato nila sa inyo. Alam ko po na kung nabubuhay lang po si tatay, ay papayag po siya sa desisyon ko to. Kahit hindi po niya sinabi, ramdam kong gusto niyang bumalik ang respeto sa amin ng mga tao at naniniwala po ako na ang paraan upang mangyari yun ay kapag nakita ng mga tao na sa kabila ng hindi magandang pagtrato nila sa amin, ay kabutihan pa rin ang isusukli ko sa kanila. Anak ka nga talaga ng tatay mo. Parehas kayo na kapag may gustong gawin ay walang kahit na sino ang pwedeng makapigil. Desidido ka ba talagang gawin yan? Opo, Lolo Martin. At wala po akong nakikitang dahilan para magdalawang isip. Ay nako, ano pa nga ba magagawa ko kung desidido ka na? Kahit kaladkarin pa kita paalis sa lugar na ito, ay paniguradong babalik at babalik ka pa rin dito. Sige, pumapayag na ako sa gusto mo. Hindi na kita pipiliting umalis. At sasanayin din kita sa pakikipaglaban sa mga aswang. Talaga po, Lolo Martin? Naku, maraming salamat po, Lo. Sa sobrang tuwa ko, ay nayakap ko ng maigpit si Lolo Martin. Maraan namang tinapik ni Lolo ang likod ko. Basta, ipangako mo sa akin, iyo, na magtatagumpay ka sa kung anong gusto mong gawin. At kapag napatay mo na si Basilia, mangako ka rin sa akin na aalis na tayo rito at doon na tayo maninirahan sa Maynila. Opo, Lolo Martin. Nangangako po ako sa inyo. Pero sandali, paano po itong bahay kung aalis po ako dito? Pwede mo naman itong dalawin paminsan-minsan. Pwede kang magbakasyon dito ng ilang araw. Alam mo, Emilio, mas magiging magandang buhay mo doon sa syudad. Malay mo, pag-aralin ka pa ng tita Mayeng mo, gaya ng ginawa niya sa iba mong pinsan. Nang sandaling yon, ay pumayag na ako
sa gustong mangyari ni Lolo Martin. Ang tanging gusto ko lang kasi ay muling may mapatunayan sa mga tao. Ang gusto ko, kung sakaling aalis ako sa lugar na yon, ay aalis ako na may maiiwan akong magandang alaala sa mga tao roon. Sa araw din na yon ay nagtungo kami ni Lolo Martin sa libingan ni Tatay. Hindi na napigilan ni Lolo ang umiyak. Maging ako ay naiyak na rin. Bago kami umalis sa sementeryo, ay sinabi ko kay Tatay na ililigtas ko ang baryo namin mula kay Basilia. At ang bagay na yon ay inaalay ko sa kanya. Pag-uwi namin sa bahay, ay agad na sinimulan ni Lolo Martin ang pagsasanay sa akin sa pakikipaglaban sa aswang. Itinuro niya sa akin ang paggamit ng itak bilang sandata. Kahit hirap na siyang kumilos, ay pinilit pa rin niya akong turuan. Sineryoso ko ang pagsasanay dahil malakas ang pakiramdam ko na babalik si Basilia sa baryo namin upang makita ang resulta ng sumpa niya. Nang natapos na kami ni Lolo sa pagsasanay, ay nakita ko si Jinggoy na nakatayo sa hindi kalayuan. Lumapit ako sa kanya habang si Lolo naman ay pumasok na sa loob ng bahay. Emilio, si Mang Martin ba yun? Oo, Jinggoy. Bumalik siya galing ng Maynila. Mukhang malakas pa rin siya. Nakita ko kayo na parang sinasanay ka niya sa pakikipaglaban gamit ang itak. Ano bang meron? May kaaway ka ba? Teka, sandali lang. Baka mamaya galit ka pa rin sa akin na kaya ka nagsasanay ng ganun. Dahil may gagawin kang hindi maganda sa akin. Huwag naman, Emilio. Nakakatawa ka naman, Jinggoy. Hindi ako galit sa'yo. At ang pagsasanay ko na yon ay hindi para sa tao. Ano ka mo? Para saan yun? Sa aswang. Aswang? Bakit? May aswang ba rito sa atin? Wala naman, di ba? Parating pa lang siya at kailangan kong maging handa dahil ako makikipaglaban sa kanya. Teka, sandali. Naguguluhan ako sa mga sinasabi mo. Pwede bang ipaliwanag mo sa akin ang lahat? Doon ko na sinabi kay Jinggoy ang lahat ng sinabi sa akin ni Lolo Martin tungkol kay Basilia. Maliwanag ko yung ipinaliwanag sa kanya para mas mabilis niyang maintindihan. Pagkatapos kong sabihin sa kanya ang dapat niyang malaman, ay ilang segundo siyang nakatulala na parang hindi siya makapaniwala sa mga narinig niya. Alam mo, Emilio, natatandaan ko na dati na ikwento nga yan ni Tatay sa akin. Isa raw aswang na mangkukulam ang isinumpa itong baryo natin. Pero sabi niya, hindi daw totoong sumpang yun kasi napakatagal ng panahon na nakalipas. Pero hanggang ngayon ay hindi naman nangyayari ang sumpa ni Basilia. Pwes, mukhang mangyayari na yun ngayon dahil namatay na si Tatay. Ang sabi ni Lolo, sinabi daw ni Basilia na ang pagkamatay ni Tatay ang senyales na magsisimula ng mangyari ang sumpa ni Basilia. Ibig sabihin, may mga hindi magagandang mangyayari dito sa atin at papatayin din ni Basilia mga tao rito. Ganun na nga, Jinggoy. Wala kaming ideya kung anong masasamang mangyayari, kaya kailangan natin maging handa. Kung ganun, kailangan ko palang kausapin si Tatay tungkol dito. Sigurado ko na kung siya magsasabi sa mga tao, ay papaniwalaan siya ng mga yun. Tama. Maganda ang naisip mo. Kasi may tiwala ang mga tao sa tatay mo. Kasi siya ang kapitan dito eh. Jinggoy, malaking tulong yung gagawin mo. Salamat. Kailangan ko na palang umuwi para makausap ko na si Tatay. Sige, Emilio, sa susunod na lang ulit. Sige, salamat uli. Matapos yun, ay nagmamadaling umalis si Jinggoy. Para sa akin, ay sakto na naging magkaibigan na kami ni Jinggoy dahil kailangan ko talaga ang tulong niya para kausapin ang tatay niya. Pumasok na ako sa bahay at naabutan ko roon si Lolo sa kusina na umiinom ng kape. Hindi ba si Jinggoy yung kausap mo? Yung nangunguna sa pag-aalas ka sa'yo? Opo, siya nga po yun. Pero wala na, tapos na po yun. Magkaibigan na po kami ngayon. Aba,
Isang Himalaya yan. Natatandaan ko pa nung nag-aaral ka pa. Madalas umuwi kang umiiyak. Dahil inaway ka ng mokong na yon. Ano nangyari? Bakit bigla kayo naging magkaibigan? Lolo Martin, mahabang kwento po. Pero para sagutin ko ang tanong nyo, napagtanto lang po niya na mali po ang ginagawa niya sa akin nun. Tamang-tama nga po kasi matutulungan niya tayo. Anong klaseng tulong? Sinabi ko po kasi sa kanya na maaaring mangyari na yung sumpa ni Basilia. Kakausapin po niya ang tatay niya tungkol doon para masabihan po ang mga tao. Kapitan po kasi rito ang tatay niya at sigurado ko na mas makikinig sa kanya ang mga tao. Maganda nga yung naisip nyo. Mas maganda kung magiging handa ang mga tao, lalo na't hindi natin alam kung ano ang mga mangyayari sa susunod pang mga araw. Kahit wala akong ideya kung anong klaseng sumpa ang dadapo sa baryo namin, ay hindi ko pa rin maiwasang kabahan. Ngunit mas lalo kong kinabahan nang mapagtanto ko na kailangan kong patayin si Basilia upang mawala ang sumpa. Hindi ko kasi alam kung gaano siya kalakas at kung kaya ko ba siyang talunin, lalo na't wala naman akong karanasan sa pakikipaglaban sa aswang. Kinabukasan ay itinuloy namin ni Lolo Martin ang pagsasanay. Kahit paano ay nakuha ko na kagad ang mga itinuro niya sa akin. Pinuri pa nga niya ako kasi napakabilis kong matuto. Sa gitna ng aming pagsasanay ay dumating si Jinggoy. Huminto muna kami ni Lolo para kausapin siya sa loob ng aming bahay. Nasabi sa akin ni Emilio, nakakausapin mo ang tatay mo tungkol sa sumpa ni Basilia. Nakausap mo na ba siya, ha, Jinggoy? Opo. Kahapon ko pa po nasabi sa kanya. Ano daw ang plano ng tatay mo? Kakausapin na ba niya ang mga tao na maganda? Hindi po siya naniniwala sa inyo eh. At sabi pa nga po niya, ay wag akong maniwala sa mga sinabi sa akin ni Emilio. Nananakot lang daw po kayo eh. Ano ka mo? Anong nananakot? Ano bang klaseng kapitan ng tatay mo? Hindi ba dapat na prioridad niya ay ang kaligtasan na nasasakupan niya? Lolo, uminahon lang po kayo. Baka mamaya niyan atakihin po kayo sa puso eh. Hindi mangyayari yan. Dahil walang problema ang puso ko. Wala akong sakit. Pero ako, naniniwala po ako sa inyo. Natatakot na nga po ako ngayon eh. Kasi parang iba na po ang pakiramdam ko sa lugar natin ngayon. Para bang ang bigat na sa pakiramdam ng hangin. Yung bang parang may kung anong paparating na hindi maganda. Pasensya na rin po kung hindi ko nakumbinsi si tatay na maniwala sa atin. Hindi mo kailangan humingi ng pasensya, Jinggoy. Malaking bagay na para sa amin ni Lolo na naniniwala ka sa amin. Isa pa, hindi rin ako nagtaka na hindi naniwala si Kapitan. Dahil ang impormasyon na sinabi mo sa kanya ay nanggaling sa akin. Wala naman siyang tiwala sa akin, di ba? Emilio, ano kaya kung tayo na lang ang magsabi sa mga tao? Tutulungan ko kayo, kahit pa magalit sa akin si tatay. Wala na tayong magagawa, kundi ang gawin ang sinabi mo, Jinggoy. Pero, papaniwalaan po kaya tayo ng mga tao? Hindi ko rin alam. Pero ang importante lang naman ay masabihan natin sila. Kung hindi sila maniwala, ay nasa sa kanila na yon. At mas maganda kung gagawin natin yan sa lalong madaling panahon. Di, ngayon na po natin gawin. Meron pong megaphone sa bahay na ginamit ni tatay sa pangangampanya. Pwede po natin gamitin yun para mas marinig po tayo ng mga tao. Kung gusto nyo, kukunin ko na po yun ngayon eh. O sige, kunin mo na yung sinabi mo megaphone para makapag-ikot na tayong tatlo. Nagmamadaling umalis si Jinggoy para umuwi sa kanila. Habang naghihintay kami ni Lolo sa pagbabalik ni Jinggoy, ay may kabakong naramdaman. Hindi ko kasi alam kung papaniwalaan ba kami ng mga tao. Pero kailangan namin gawin yon para kahit paano ay may ideya ang mga tao sa kung ano ang pwede nilang asahan na mangyayari sa mga susunod na araw. Hindi nagtagal
ay bumalik si Jinggoy na may dalang megaphone. Kahit walang kasiguraduhan kung may maniniwala sa amin, ay itinuloy pa rin namin ang aming plano. Nag-ikot kami sa baryo habang nagsasalita si Lolo Martin gamit ang megaphone. Paulit-ulit niyang sinabi na kailangan maghanda ng lahat dahil mangyayari na ang sumpa ni Basilia. Pinag-ingat din niya ang mga tao sa posibilidad na pagsalakay ni Basilia. Halos lahat ng taong nakakita sa amin ay pinagtatawanan kami. Alam kong iniisip nila na hindi totoo ang aming sinasabi, pero sa kabila ng lahat ng yon ay tuloy lang kami sa aming ginagawa. Pero bigla kaming tumigil nang lumapit sa amin ang tatay ni Jinggoy. Nagalit siya sa amin dahil aniya, nagpapakalat daw kami ng kasinungalingan at tinatakot lang namin ang mga tao. Kinuha niya ang megaphone at hinila niya si Jinggoy pauwi sa bahay nila. Wala na kaming nagawa pa ni Lolo Martin kundi ang umuwi na lang. Pagdating sa bahay ay agad kaming uminom ng tubig dahil pagod na kami sa aming ginagawa. Mabuti na lang at halos maikot natin ang buong baryo bago tayo napigilan ni Kapitan. Sigurado ko na yung mga taong nakarinig sa mga sinabi natin ay sasabihin yun sa ibang tao. Husa na lang yung kakalat at mas marami ang makakaalam. Pero parang kahit isa po'y walang naniwala sa atin eh. Nakita ko po kung paano tayo pagtawanan ng mga tao. Baka nga po inisip pa nila na nababaliw po tayo. Hayaan mo silang isipin ang gusto nilang isipin. Basta't ang importante ay nabigyan natin sila ng babala. Hanggang doon na lang ang kaya natin gawin. Sigurado ako na sa oras na magsimula ng sumpa ni Basilia, ay magbabago ang isip ng mga yon. Pero sa totoo lang, Lo, kinakabahan at natatakot po ako. Lalo na po sa paghaharap namin ni Basilia. Bakit? Ayaw mo na ba siyang labanan? Kung ganyan, na natatakot ka pala, ay pwede ka pang umatras at umalis na tayo. Hayaan na lang natin dito ang mga taong hindi naniniwala sa atin. Hindi po porke natatakot ako ay aatras na po ako. Sinabi ko na po sa inyo na ito lang po ang paraan na naisip ko para magbago po ang tingin ng mga tao sa amin ni Tatay. Alam mo, Emilio, minsan na hindi mo kailangang isipin ang sinasabi ng mga tao sa'yo. Lalo na at alam mo sa sarili mo na wala ka naman talagang ginagawang mali. Wala kang dapat patunayan sa kanila. Kung meron man tao na may dapat kang patunayan, ay yun ang sarili mo. May mga tao kasi na kahit na ano pang gawin mo, kahit na anong kabutihan ang ipakita mo sa kanila, ay mananatiling nakatatak sa isip nila ang imahe mo na gusto nilang makita sa iyo. Siguro naman ay nakukuha mo ang ibig ko sabihin. Naiintindihan ko naman po ang sinabi niyo, Lo. Pero gusto ko po talaga itong gawin eh. Kung pagkatapos po nito at ganun pa rin ang tingin nila sa amin ni Tatay, wala na po ako magagawa. Ang mahalaga po ay may ginawa ako para sa kanila. At ayoko rin po na aalis ako sa lugar na to na naghihirap sila nang dahil sa sumpa ni Basilia. Natutuwa ako sa iyo, Apo. Ngayon pa lang ay ipinagmamalaki na kita. Talagang ang napakaganda ng pagpapalaki sa iyo ng nanay at tatay mo. Napangiti ako sa sinabing yon ni Lolo Martin. Nang sandaling yon ay walang ibang nasa isip ko kundi ang iligtas ang aming baryo mula sa sumpa ni Basilia at kay Basilia mismo. Bagaman at may takot sa dibdib ko, ay buo pa rin ang loob kong gawin ang dapat kong gawin. Sa mga sumunod na araw, ay mas naging puspusan ang pagsasanay namin ni Lolo sa aking pakikipaglaban. May mga pagkakataon na kahit mag-isa ko, ay nagsasanay pa rin ako. Alam ko kasi na matanda na si Lolo, kaya madali na siyang mapagod, kaya kung minsan ay hindi ko na siya inaabala.
Hanggang sa dumating ang araw na naramdaman ko na yung sinabi ni Jinggoy. Naging mabigat sa pakiramdam ang hangin at walang nakapaghanda ng isang misteryosong sakit ang tumama sa ilang mga tao sa aming baryo. Nagkaroon sila ng mataas na lagnat at tinubuan sila ng maliliit na sugat sa kanilang katawan. Hindi pa ron natapos ang lahat. Kahit tag-araw ay isang napakalakas na bagyo ang walang babala na dumating. Maraming bahay ang nawasak dahil sa bagyong yon. Hindi pa nga nakakabangon ng lahat ay isa pang unos ang dumating. Napeste ang halos lahat ng pananim. Natuyo ang lupa at maraming pananim ang namatay at hindi na napakinabangan. Isang hapon, nagpunta si Jinggoy sa bahay para makapag-usap kami kasama si Lolo Martin. Sa loob ng bahay kami nag-usap dahil nasabi noon sa amin ni Jinggoy na pinagbawalan siya ng tatay niya na makipag-usap na sa amin ni Lolo. Butit pinayagan ka ni Kapitan na pumunta rito. Hindi niya ako pinayagan. Hindi ko naman sinabi sa kanya na dito ako pupunta eh. Ang sabi ko, sa kaibigan ko sa kabilang baryo ako pupunta. Sigurado ako na sa mga sandaling ito ay naiisip na ng mga tao na tama tayo. Pero hindi lang nila yon matanggap. Sa tingin ko'y tama po kayo, Mang Martin. Narinig ko po kasi na nagkukumpulan yung mga tao nung isang araw. Pinag-uusapan po nila yung sunod-sunod na nangyayari dito sa baryo natin. Yung pagkalat ng sakit, yung bagyo, tapos ngayon naman po yung pagkapeste po ng mga pananim. Talagang matindi pala ang sumpa ni Basilia. Hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari sa lugar na ito. Gusto niyang pahirapan ang mga tao rito ng gusto. Iba talaga kung gumanti ang isang aswang na mangkukulam dahil meron silang kaalaman sa kapangyarihang itim. Sa tingin niyo po ba, may mga susunod pa pong mangyayari? Hindi ko alam. Pero sigurado ako na nandito na sa baryo si Basilia. Sigurado ako na nakikita niya ang paghihirap ng mga tao rito ngayon at kung nasan man siya, ay paniguradong napakasaya niya dahil nangyayari na ang kanyang sumpa. Kung ganun, ay kailangan ko na pong simulan ng paghahanap kay Basilia para mapatay ko na po siya. Hindi po ba, hanggat buhay po siya, ay hindi matatapos ang pagkalat ng sakit dito sa ating baryo at patuloy na pepestehin ang mga pananim. Hindi rin po tayo sigurado kung baka sa mga susunod na araw ay may dumating na namang bagyo. Kaya't dapat na siyang mamatay. Tama ka, Apo. Pero, handa ka na bang makaharap si Basilia? Oo naman po, Lolo Martin. Medyo matagal-tagal na rin po tayo nagsasanay. At sa tingin ko po, ay natutunan ko na sa inyo ang mga dapat kong matutunan. Mabuti kung ganon. Kung hindi nga lang mahina ang katawan ko, ay tutulungan kita sa pakikipaglaban mo. Ako rin. Suntukan lang kasi ang alam ko. Pero kapag aswang na, hindi ko kaya yun. Ayos lang. Kaya nga ako nagsanay para kapag naglaban kami ni Basilia, ay alam ko na kaya ko siyang talunin. Pero sa totoo lang, naaawa talaga ako sa mga taong may sakit dito sa atin Lalo na sa mga bata at matatanda. Kaya nga, wala naman tayong magagawa pagdating sa bagay na yon. Ako po meron. Nung umalis po kayo rito ay tinuruan po ko ni tatay sa panggagamot. Nung nakaraang buwan po ay nagsimula na akong maggamot sa ibang lugar. Hindi ko po kasi magawa yun dito kasi wala pong tiwala sa akin ng mga tao Pero sa tingin ko, sa kalagayan ng mga taong may sakit dito, ay wala na silang magagawa kundi ang magpagamot sa akin. Sa tingin mo ba ay kaya mong pagsabayin ang paghanap kay Basilia at ang panggagamot mo? Oo naman po. Sa gabi ko po gagawin ang paghanap kay Basilia. Sa umaga naman po ang panggagamot. Wala rin naman po akong trabaho sa ngayon sa taniman ng palay. Dahil pati po yun ay napeste. Kung ganon, ay tutulungan na lang kita sa paghanap kay Basilia sa gabi. Mas madali natin siya makikita kung dalawa tayong maghanap sa kanya. Sigurado ako na nasa paligid lang siya. At naghihintay siya ng tamang pagkakataon para sumalakay.
Bakit dalawa lang kayo? 3 tayo. Sasama rin ako sa inyo sa paghanap sa aswang na mangkukulam na yun. Kahit 3 lang kami, pakiramdam ko ay sapat na yon para magtagumpay kami sa aming misyon. Mas lumakas din ang loob ko dahil alam ko na hindi ako mag-isa sa hangarin kong iligtas ang aming baryo. Kinabukasan ay mag-isa akong nagbaybay. Kinausap ko ang mga taong tinamaan ng kumakalat na sakit na kung handa silang magpagamot sa akin ay magpunta lang sila sa bahay namin at susubukan ko silang gamutin. Ngunit kahit isa ay walang nagsabi na magpapagamot sila sa akin, kaya naisip ko na wala pa ring may tiwala sa kakayahan ko bilang manggagamot. Nang umuwi ako ay bagsak ang balikat ko. Inabutan ako ni Lolo Martin ng 1 baso ng tubig na agad ko namang ininom. O ano iyo? Kumusta ang lakad mo? Hindi po maganda, Lo. Paano hindi maganda? Pakiramdam ko po wala pong gusto magpagamot sa akin. Aba, paano mo naman nasabi yan? Lahat po ng kinausap ko hindi nagsalita. Tapos, kung tignan nila ako, ay para bang nagbibiro lang ako. Talagang kahit may sakit na po sila, hindi pa rin nila pipiliin na magpagamot sa akin. Hindi na nga po talaga siguro mabubura sa isip nila yung nangyari noon. Akala po siguro nila, porke nawala ng kakayahan si tatay na manggamot, ay hindi ko rin kayang magpagaling ng sakit. Ay nako, hayaan mo sila. Kung ayaw nila maniwala sa iyong kakayahan, ay hindi naman ikaw ang mawawalan kundi sila. Ang mahalaga ay nag-alok ka pa rin ng tulong sa kanila. Sa gitna ng pag-uusap namin ni Lolo Martin, ay may narinig kaming boses ng isang babae mula sa labas. Lumabas kami ni Lolo at isang babaeng may kasamang batang lalaki ang naroon. Alam kong may sakit ang bata dahil sa mga sugat niya sa katawan. Sinabi ng babae na isa siya sa mga pinuntahan ko kanina at gusto niyang ipagamot sa akin ang anak niya. Hindi ko napigilan ang mapaluwa dahil sa labis na kasiyahan. Kahit isa lang ang nagpunta sa akin para magpagamot, ay malaking bagay na yon para sa akin. Agad kong pinapasok sa bahay namin ang babae at ang bata na nalaman ko na mag-ina pala. Naging masigla ang kilos ko habang inihahanda ko ang aking mga gagamitin sa panggagamot. Bago ko pa kasi sabihin sa mga tao na handa ko silang gamutin, ay inalam ko ang maaaring gamot sa sakit na kumakalat. Matapos kong ihanda ang mga kailangan ko, ay sinimulan ko na ang panggagamot sa bata. Nagdikdik ako ng dahon para madaling matuyo at maghilom ang sugat. Ipinahid ko ang katas ng dahon na yon sa lahat ng sugat ng bata. Matapos yun, ay sinuob ko rin siya para naman kahit papano ay bumaba ang kanyang lagnat. Habang ginagamot ko ang bata, ay napansin ko ang duda sa muka ng kanyang nanay. Pero hindi ko yun pinansin dahil ang tanging nasa isip ko lang ay ang mapagaling ang bata na may sakit. Nang nakaalis na ang mag-ina, ay hindi maalis ang ngiti sa aking muka. Napansin yon ni Lolo Martin, kaya naman hindi na niya napigilang magsalita. Mukhang napakasaya mo ah. Yung ba ang unang beses na may ginamot ka rito? Opo, Lolo Martin. Grabe. Ganito po pala kasarap sa pakiramdam na makapanggamot ka sa baryo kung saan ka nakatira. Sana po ay gumaling po ang batang yun. Kapag nangyari yon at may ibang nakalam, sigurado ako na dadagsain ka ng mga taong may sakit dito. Sana nga po, Lolo Martin. Magdilang anghel kayo. At yun na nga. Tila nga nagdilang anghel si Lolo Martin. Dahil makalipas lamang ang isang araw, ay masayang bumalik sa bahay yung nanay ng batang ginamot ko. Nagpasalamat siya sa akin dahil aniya, natutuyo na ang sugat ng kanyang anak at nawala na rin ang lagnat ng bata. Alam ko
na pinagsabi ng babae na yon ang ginawa ko sa kanyang anak dahil ng sumunod na araw ay may ilang nagpunta sa bahay para magpagamot sa akin. May iba na gustong magbayad sa akin pero hindi ko tinanggap. Sinabi ko sa kanila na libre lamang ang aking panggagamot. Alam ko kasi na lahat kami ay nakakaranas ng paghihirap dahil sa sumpa ni Basilia. Kaya ang hindi ko paniningil sa mga nagpapagamot sa akin ay isang paraan ko na rin ng pagtulong sa kanila. Simula noon ay nangyari na yung sinabi ko na sa umaga ay nanggagamot ako at sa gabi ay hinahanap ko si Basilia. Tinupad din ni Lolo Martin at Jinggoy ang sinabi nila dahil hindi nila hinayaan na mag-isa ako sa pag-iikot sa aming baryo tuwing gabi. Lahat kami ay may dalang itak para lahat kami ay merong magagamit na proteksyon kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Hanggang sa dumating na ang kinatatakutan naming lahat. Isang umaga ay nagulantang kaming lahat ng isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa harapan mismo ng kanyang bahay. Malinaw na sa paraan ng kanyang kamatayan ay isang aswang ang pumaslang sa kanya. Puno ng kalmot at kagat ang buong katawan niya at ang talagang pumatay sa kanya ay ang butas sa kanyang dibdib. Wala na ang puso ng lalaki at halos maligo siya sa sarili niyang dugo. Isang gabi, habang magkakasama kami ni Lolo Martin at Jinggoy sa paghahanap kay Basilia, ay napag-usapan namin ang pinatay na lalaki. Grabe yung ginawa dun sa lalaking pinatay, no? Wala ng puso niya. Malinaw na nagsisimula na si Basilia sa pagsalakay. Kaya dapat na natin siyang makita bago pa dumami ang biktima niya. Pero, alam nyo, kung ano ang magandang nangyayari sa kabila ng lahat ng kamalasan sa lugar na ito. Yun na yung may mga nagpapagamot na sa'yo, Emilio. Sa karamdam ko na naniniwala na marami sa sinasabi natin noon. Kaya nga si tatay sinabi niya sa akin kahapon na mukhang totoo raw yung babala natin sa mga tao. Magandang balita yan. Ibig sabihin lang ay mag-iingat na ang mga tao ngayon. Kung ganun, mas mahihirapan na si Basilia na makapambiktima, di ba? Tama ka sa sinabi mong yan, Apo. Pero gaya ng sinabi ko kanina, kailangan na nating makita si Basilia. Habang hindi mo pa kasi siya napapatay, ay hinding-hindi mapuputol ang sumpa. Patuloy na maghihirap ang mga tao rito. Kahit ginagamot mo ang mga tao sa sakit nila, ay mananatili ang pagkalat ng sakit na yun sa iba pang mga tao. Hindi hihinto yun hanggat hindi siya namamatay. Pero saan po kaya nagtatago si Basilia? Ilang gabi na po natin itong ginagawa pero kahit anino po niya ay hindi natin nakikita. Sigurado po ba kayo na nandito na po siya sa baryo? Sigurado ako nandito na siya. At sigurado rin ako na alam niya na hinahanap natin siya. Kaya naman ginagalingan niya kanyang pagtatago. Kaya kailangan natin puntahan ang ibang parte ng baryo. Sa gabing yun, ay nagkasundo kaming pasukin ang gubat. Naisip kasi namin na malaki ang posibilidad na doon nagtatago si Basilia dahil yun ang lugar sa baryo na hindi masyadong pinupuntahan ng mga tao. Ngunit bigo pa rin kaming makita si Basilia sa gubat. Nang sumapit na ang 4:00 ng madaling araw, ay umuwi na kami dahil kailangan na naming magpahinga. Lalo na ako dahil hindi ko alam kung may magpupunta ulit sa bahay para magpagamot. Nang nagising ako kinaumagahan, ay may mga tao na sa labas ng aming bahay. Naroon sila para magpagamot sa akin. Hindi na muna ako nag-almusal at inuna ko muna ang panggagamot. Magtatanghali na nang natapos ako at sa pananghalian na ako sumabay kay Lolo Martin sa pagkain. Malalaki at halos sunod-sunod ang pagsubo ko
dahil doon ko naramdaman ang gutom. Nang nabulunan ako, ay agad akong inabutan ni Lolo Martin ng isang baso ng tubig. Magdaan-daan ka nga kasi sa pagkain. At baka mamaya mamatay ka naman dahil sa nabulunan ka. Gutom na gutom po kasi ako, Lo. Hindi na po kasi ako nakapag-almusal kanina. Dahil ayoko pong paghintayin yung mga tao sa labas na magpapagamot. Ano naman kung maghintay sila kahit sandali? Silang may kailangan sa'yo. Kaya sila ang dapat na maghintay. Kahit na po, Lo, nakakahiya pa rin po sa kanila. Saka nag-e-enjoy naman po ako sa ginagawa ko Nag-e-enjoy ka nga at nakakapagpagaling ka ng mga may sakit. Pero baka ikaw naman ang magkasakit sa ginagawa mo sa bandang huli. Pati pagkain mo wala na sa oras. Huwag po kayo mag-alala, Lo. Kasi malakas naman po ang katawan ko. Saka alam mo, Lo, di naman po habang buhay na ganito ang sitwasyon natin. Kapag po napatay ko na si Basilia, mas magiging magaan na po ang buhay natin. Isa pa yung Basilia na yan. Bakit ba hindi pa siya nagpapakita sa atin? Para tayo naghahanap ng isang piraso ng karayom sa isang tambak ng dayami. Kaya nga po Pero nitong mga huling araw, hindi ko po alam kung bakit pakiramdam ko malapit ko na po siyang makaharap. Sana ay magkatotoo yung pakiramdam mo na yan, Apo. At huwag mong kakalimutan na kapag nakaharap mo na siya, ay puntiryahin mo ang puso niya dahil yun ang kanyang kahinaan. Tatandaan ko po yung sinasabi niyo, Lo. Salamat po. O sige na, mamaya na tayo mag-usap at kumain ka na muna. At magdaan-daan ka sa pagkain mo. Baka mamaya mabulunan ka na naman. Itinuon na namin ni Lolo sa pagkain ang aming atensyon. At habang kumakain ako, ay muli kong naramdaman ang presensya ni Basilia. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon ay talagang nasa paligid lang namin siya at naririnig at nakikita niya ang lahat ng nangyayari sa baryong yon. Pagsapit ng gabi, gaya ng nakasanayan, ay naghanda na kami ni na Lolo Martin at Jinggoy para sa paghahanap sa mangkukulam na aswang na si Basilia. Sandali nga! Hinasa niyo bang mabuti ang mga itak niyo? Mabuti lang sigurado. Oo naman po. Araw-araw ko nga po yatang hinahasa ang itak kong to, Mang Martin Mabuti naman kung ganon. O sige. Kung wala na kayong gagawin ay tara na. Umalis na tayo. At ipagdasal natin sa Panginoong Diyos na sana ngayong gabi ay makita na natin si Basilia para matapos na ang lahat ng kapestiyang ito. Magkakasama kaming lumabas ng bahay at pare-pareho kaming natigilan ng isang matandang babae ang nakita naming nakatayo sa harap ng aming bahay. May nakasaklob na itim na belo sa ulo niya. Nakabalot ang katawan niya ng isang malaking itim na tela na parabang meron siyang itinatago na kung ano. Magandang gabi sa inyo. Dito ba nakatira yung magaling na maggagamot na si Emilio? Ako nga po yun. Magpapagamot po ba kayo, Lola? Malamang. Kaya nga ako nandito sa iyo. Mangyaring bumalik na lang po kayo bukas ng umaga. May importante po kasi kaming gagawin ngayong gabi. Hindi maaari. Malayo pa pinanggalingan ko at ginabi na nga ako sa pagpunta rito. Yung sakit na kumakalat sa lugar na ito, meron din ako noon. Lo, sige na ho. Mauna na po kayo ni Jinggoy. Susunod na lang po ako sa inyo. Gagamutin ko lang sandali si Lola. Mabilis lang naman po to siguro. O sige, Apo. Sundan mo na lang kami sa gubat. Dahil susubukan ulit naming hanapin doon si Basilia. O ano, Jinggoy? Tara na. Apo, maiwan ka na namin. At sumunod ka sa amin, ha? Opo.
Magkakasamang umalis sina Jinggoy at Lolo Martin. Habang ako naman ay naiwan kasama ang matandang babae. Inaya ko siyang pumasok sa bahay namin. Nauna ako habang nakasunod naman siya sa akin. Sinindihan ko ang gasera at pinaupo ko siya. Dahil sinabi niya na meron siya ng kagaya ng sakit na kumakalat sa aming baryo, ay alam ko na kagad kung ano ang mga ihahanda kong gamot. Habang dinidikdik ko ang halamang gamot sa tabi ng matandang babae, ay bigla siyang nagsalita. Sandali labang, iho. Ikaw ba ang anak ni Donato? Ako nga po, Lola. Kilala niyo po pala si tatay. Kung ganon, sumunod ka pala sa yapak niya bilang isang manggagamot. Mukhang kilala niyo po talaga si tatay, ah. Opo, isa rin po ako manggagamot kagaya niya. Sayang nga lang po at patay na po si tatay ngayon. Kung nandito po sana siya, ay dalawa sana kami manggagamot. Lola, matanong ko lang, saan po pala kayo galing? Saan po kayo nakatira? Sa malayo. Malayong malayo. Ganun po ba? Bakit naman po mag-isa kayo nagpunta rito? Aba Lola, sa edad niyo pong yan, dapat po may kasama po kayo kapag aalis kayo ng bahay. Delikado po ang panahon ngayon. Mag-isa na labang ako sa buhay. Wala na akong pwedeng isama sa tuwing aalis ako. At isa pa, gusto ko talaga na mag-isa ako kapag nagpunta ako rito. Hindi ko alam kung bakit, pero kinikilabutan ako habang nag-uusap kami ng matandang babae. Palagi lang siyang nakayuko, kaya hindi ko lubusang nakikita ang kanyang muka. Inisip ko na nahihiya siyang ipakita ang muka niya dahil puno yun ng sugat. Yun din marahil ang dahilan ng itim na telang nakabalot sa kanyang katawan. Lola, tapos ko na pong gawin tong gamot. Pwede niyo na pong alisin ang belo niyo at yung tela po na nakabalot po sa katawan niyo. Walang imik na inalis ng matandang babae ang kanyang belo. Isinunod niya ang itim na tela sa kanyang katawan. Hindi ko ipinalata, pero nagulat ako dahil wala siyang sugat kahit isa sa kanyang katawan. Ngunit kapansin-pansin na tila sunog ang buong katawan niya at matagal na yung naghilom. Teka, hindi po ba ang sabi niyo sa akin kanina eh? Ang sakit niyo po ay kagaya ng sakit na kumakalat dito sa baryo namin? Bakit ganun po? Parang wala naman kayong sugat. Kagaya ka lang ng iyong ama. Parehas kayong pakialamero. Ang tatay mo, siya ang dahilan kung bakit inakala ng mga tao na ako ang aswang na pumapatay noon dito. Kahit ang totoo naman, ay wala akong kinalaman sa bagay na yon. Tapos ikaw naman, nakikialam ka sa pagkalat ng sakit sa baryong ito sa pamamagitan ng paggagamot mo. Sa sinabing ng matandang babae, ay napagtanto ko kung sino siya. Mas lalo akong kinilabutan nang malaman ko na si Basilia ang nasa aking harapan. Malinaw na siya yun dahil base sa kwento ni Lolo Martin ay sinunog ng mga tao ang bahay ni Basilia habang naroroon ito sa loob. Yun ang dahilan kung bakit sunog ang buong katawan ng matandang babae na nasa aking harapan. Basilia? Ikaw ba yan? Ang dapat sa mga kagaya mo ay pinapatay. Teka sandali, makinig ka sa akin. Alisin mo na sumpa sa lugar na to. Matagal nang nangyari kasalanan ng mga tao sa iyo, Basilia. Yung mga taong may kasalanan sa iyo, karamihan sa kanila, patay na. At yung iba wala na rito. Wala akong pakialam. Galit na galit ako sa lugar na ito. Puot na puot ako sa lahat ng mga tao rito.
At hindi ako titigil hanggat hindi nauubos ang lahat ng mga tao rito. Sa isang kisap mata, ay nagbago ng anyo si Basilia at tuluyan na siyang naging aswang. Humaba ang kanyang mga kuko. Nagkaroon siya ng matutulis na pangil at nanlilisik ang kanyang malalaki at mapupulang mata. Mabilis akong tumayo, pero mas mabilis si Basilia. Sinunggaban niya ako, at nang napahiga ako sa sahig, ay sinubukan niya akong kalmutin gamit ang kanyang mga kuko. Pero agad ko namang nahawakan ang mga kamay niya. Nakipagpambuno ako sa kanya. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko para pigilan ang kanyang pag-atake. Tumigil ka na, Basilia! Tama na! Lumayo ka na lang! At kalimutan mo na lang ang lahat! Madaling sabihin para sa iyo ang bagay na yan dahil hindi mo pinagdaanan ang lahat ng pinagdaanan kong hirap at sakit. Papatayin kita gaya ng gagawin ko sa lahat ng taong nakatira sa lugar na ito. Hindi ako papayag na magtagumpay ka! Ibinuhos ko ang lahat ng lakas ko at nagawa kong ibalibag si Basilia sa aking kaliwa. Mabilis akong tumakbo papunta sa kusina dahil doon ko iniwan ang itak ko. Kukunin ko na sana ang itak pero hinawakan naman ni Basilia ang balikat ko mula sa aking likuran. Hinablot ko ang asin na nakalagay sa garapon. Binuksan ko yon at pagharap ko sa kanya ay isinaboy ko sa mukha niya ang asin. Nalapnos ang mukha ni Basilia at galit na galit siyang sumigaw. Walang hiya ka! Papatayin kita! Sa wakas ay nakuha ko na ang itak. Buong puwersa kong itinagayon sa balikat ng aswang na si Basilia. Matapos yun ay mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay. Sinundan ko siya. Tatakas sana siya. Pero biglang dumating naman sina Lolo Martin at Jinggoy at hinarangan nila ang aswang. Basilia! Sa wakas nagpakita ka na rin, demonyo ka! Wala ka ng kawala ngayon! Kailangan mo mamatay para maputol na ang sumpa! Hindi ako papayag na mapatay niyo ako. Dapat lamang na habang buhay na magdusa ang lahat ng taong nakatira sa baryong ikaw. Napakatagal kong naghintay na magyari ito at hindi ako papayag na matatapos lang ito ng mabilis. Mula sa likod ni Basilia ay inatake ko siya. Walang pagdadalawang isip na itinarak ko ang itak sa likod niya. Paghugot ko ng itak ay humarap siya sa akin. Susunggaban niya sana ako, pero naging maagap naman ako. Itinapat ko sa kanyang itak at pagsugod niya ay sakto na bumaon ang itak ko sa kanyang leeg. Bumulwak ang dugo mula sa bibig ng aswang hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Titig na titig si Basilia sa akin habang unti-unti siyang binabawian ng buhay. Gaya ng sinabi ni Lolo Martin, ay ibinaon ko ng ubod diin ang itak sa tapat ng kanyang puso at doon na siya tuluyang binawian ng buhay. Lumapit sina Jinggoy at Lolo Martin sa akin. Akmang tatagain pa sana ni Jinggoy si Basilia, pero pinigilan na siya ni Lolo Martin. Huwag mo akong pigilan, Mang Martin! Kailangan kong patayin ang hayop na aswang na yan! Masyado siyang maraming pinahirapan dito! Ama na! Tama na, Jinggoy! Tumigil ka na! Wala na! Patay na siya! Patay na si Basilia! Hindi mo ba nakitang hindi na siya gumagalaw? Ha? Talaga ba? Patay na ba talaga siya? Nakita mo namang nasaksak sa leeg at puso, hindi ba? Sa tingin mo ba, ay mabubuhay pa yan? Hindi na humihingaw?
Lo, tama kayo. Patay na po si Basilia. Ibig po bang sabihin ay mawawala na rin po ang sumpa sa baryo? Ganun na nga. At ikaw ang dahilan kung bakit makakalaya na ang baryong ito mula sa sumpa ni Basilia. Sandali. Abay, bakit parang ang lungkot mo naman? Hindi ba dapat ay masaya ka dahil nagtagumpay kang patayin si Basilia? Ewan ko, Lo. Pero hindi ko magawang maging masaya ng lubusan. Alam ko kasi na kaya nagawa ni Basilia ang lahat ng yon dahil sa malaking kasalanan ng baryong to sa kanya. Nang dahil sa maling akala, ay nagkaroon siya ng matinding galit sa kanyang puso. Naiintindihan ko nararamdaman mo iyo. Pero kailangan mawala ni Basilia. Dahil ang kapalit naman nun ay ang pagsalba sa buhay ng mas nakakarami. At sana, kung nasaan man si Basilia ngayon, ay mahanap na niya ang pagpapatawad sa kanyang puso. Lalo na sa iyong ama. Isang malalim na paghinga ang aking pinakawalan. Tumingala ako sa langit at alam ko na lahat ng nangyari sa gabing yon ay nakita ni tatay. Alam ko rin na kung nasan man siya, ay masaya siya dahil malaya na sa sumpa ni Basilia ang aming baryo. Simula noon ay nagbago na ang tingin ng mga tao sa akin. Marami ang lumapit sa akin upang humingi ng tawad. Tinanggap ko ang paghingi nila ng tawad nang walang sama ng loob. Pero itinuloy ko pa rin ang napag-usapan namin ni Lolo Martin na pagsama ko sa kanya sa Maynila. Panatag ang loob kong umalis dahil alam kong ligtas na ang mga tao sa aming baryo at wala nang babalik na panganib. Pinag-aral ako ni Tita Mayeng ko sa kolehiyo at makalipas lamang ang ilang taon ay naging isa na akong ganap na nurse. Paminsan-minsan ay umuuwi pa rin ako sa baryo para magbakasyon at bisitahin ang aming bahay. Sa lahat ng nangyari, natutunan ko kung gaano kalaki ang nagagawa ng galit at puot sa puso ng isang tao. Kaya pinili kong manatiling mabuti at hindi agad manghusga ng kapwa dahil madalas ang panghuhusga ang nagtatanim ng sugat at dilim sa puso ng taong hinuhusgahan. Mas pinili kong umunawa, makinig at tumulong dahil yun ang paraan para hindi na maulit ang sumpa na minsan bumalot sa aming baryo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng buhay sa aking kwento. At sana po, marami po ang natutunan ninyong aral. Hanggang sa muli at pagpalain po nawa kayo ng puong may kapal.